na demonyo ang mga flood control. O yan talaga ang sinabi ni Senator Loren Legarda mga kababayan na siyang head ng committee ng climate change sa Senado. Sabi nitong si Senator Loren mga kababayan na hindi naman daw talaga masama itong proyekto ng flood control per se. Sumasama lang ang imahe nito mga kababayan dahil nadedemonyo dahil sa pinaggagawa ng ilang politiko kasama ang kanilang mga kasabwat na kontratista mga kababayan. At ang posibleng mag-epekto nito mga kababayan dahil nasa radar na ni Ngagba, lalong-lalo na sa mata ng publiko mga kababayan itong mga flood control. Ay baka mga kababayan, maghahanap ng ibang proyekto itong mga animal na mga buhaya kasama ang kanilang mga kontratista. O may tawag nga sa kanila mga kababayan, kontratista. Kongresistang kontratista. Baka maghahanap na sila ng ibang proyekto mga kababayan dahil baka itong flood control na paboritong-paboriti nila ay makikilatis pa. At magsasuffer na naman daw niyan ang taong bayan mga kababayan. Bakit hindi na lang kaya no? Alisin na lang itong mga buhaya mga kababayan, di ba? Yan ang punot dulo nito eh. Panoorin niyo po ha. To be fair, the implementation of flood mitigation measures has been demonized. Oh, has been demonized! Grabe kasi ito si Lacson mga kababayan. Ang dami niyang pinakita na mga ebidensya na matindi na ang kurakutan talaga sa flood control mga kababayan. Of course, this was highlighted by the President Sona, particularly on the graph-ridden flood control management projects. Napahiya kasi si BBM mga kababayan dahil nagyabang ng 5,500. And then ayun, sinabing guni-guni at palpak that were implemented in recent years. My question is, if we will apportion the causes of floods, limiting our analysis to the Philippine setting, if the pie is represented by numbers, if the pie meaning yung graph mga kababayan, pie graph, represented by numbers. Like 100%. What? Yung isang bilog, 100%. Percentages can we attribute to number 1, climate change, number 2, neglect, indifference, or apathy, and the third is graft and corruption. Tatlo mga kababayan, kung ihahati sa tatlo ang pie, ano-anong mga porsyento ang maa-attribute natin sa unang-una? Talagang natural phenomena. Pangalawa, neglect, kapabayaan. Pangatlo, corruption. Numero unong factor mga kababayan, bakit nasisira yan? Mga flood control. Kurakutan! And then kapabayaan. And then huli na mga kababayan ng factor na yung talagang ang magnitude ng sakuna. Dahil nagiging substandard mga kababayan eh. Thank you for that question. And I must say that these are all convergence and intersecting issues. Let me just state number 1. Natural hazards need not turn into a disaster if we are prepared. Yung mga ang daming pera tapos nagsisibagsakan itong mga flood control. Kung mga delubyo at mga bagyo ay mangyayari. Maski tayo ay hindi ang sanhi na bansa. Pero kung tayo po ay handa at tayo naman ay handa, ay hindi po ganyang kasama ang epekto kung tayo po ay sumusunod sa mga batas. But we cannot oversimplify it and say maybe 50% natural hazards, but 50% because we are apathetic or we are corrupt or we simply do not follow the laws. Let me just wala kasi dyan talaga mga kababayan. Real data. Ang atin lang dito, sa tingin lang natin, opinion natin. So first, the natural hazards will happen. But that's why there is such a thing as climate mitigation and especially adaptation for a country like the Philippines. For example, we have early warning systems. Do we follow these early warning systems? Second, we have vulnerable population. Anong early warning system na mga kababayan, di ba? Paparating ang bagyo tapos ang pinagkakaabalahan ng mga bangag mga kababayan, lalong-lalo ng PCO at mainstream media. Puro politika, Duterte pa rin mga kababayan kahit mayroong bagyo. Hindi natutunawan sa politika ang pinag-uusapan nila. Focus sila mga kababayan. Living by esteros, canals, riverbanks, or by the sea, which are in no-build zones, do we actually implement the multi-hazard risk maps or the hazard maps may color violet? We're not supposed to. Yan mga kababayan, kapabayaan ng gobyerno. Bawal naman talagang magtayo ng istruktura mga kababayan sa ilog. Katabi ng ilog in that sense. Hinahayaan lang and then nadidisgrasya mga kababayan.
build infrastructure there? Do we actually follow it? Up to Hindi. the regional, Neglect yan, provincial, neglect. even barangay level? Are these maps distributed and explained to our people? Is this followed at all by the DPWH and the DepEd? So early warning and then the use of hazard maps. Third, as simple as having roadside ditches or canals. Sometimes I see barangay kanal. roads which don't have canals. Syempre, aapaw po because hindi nag-construct ng tamang klaseng kalsada, maski ba maliliit. Pang-apat ay yung sinasabi kong basura. Bakit may nakitang mga sofa at mga tires sa mga pumping station? It does not belong there. It does not belong to rivers, lakes, esteros, and canals. It belongs to a material recovery facility based on the ecological solid waste management. Ang sabi pa ni Cynthia Villar, huwag niyo sisihin ang gobyerno. Kayo ang nagtapon ng basura, kayo ang dapat sisihin. May kasalanan pa rin yan ang gobyerno. Bakit hindi nyo hinihigpitan para hindi makatapon ng basura itong mga tao, mga kababayan? Lalong-lalo na yung yung nagtatapon talaga ng basura sa ilog, mga kababayan. Yung andyan lang din, nakatira sa mga sapa. Kung i-relocate yan sila, mga kababayan, kahit hindi na matupad yung 1 million per year na pangako ni BBM na pabahay, gagawa na lang pabahay para dito sa talagang nasa high-risk na area. Makakatulong yan pati sa ating kalikasan. Di ba tayo, mga kababayan, sa buong mundo, the third na source sa basura sa dagat, mga kababayan, galing sa Pilipinas? Parang may article niyan. Tayo ang nagtatapon, mga kababayan. Top 3. Nagkukos ng water pollution. Management Act. All the infrastructure that are built must adhere to strict structural integrity assessments. And if it is not done, pag hindi po ginagawa ng maayos, pag may substandard po ang pag-construct, pag may corruption po, Substandard. Dahil itong mga kontratista, mga kababayan, hinihingaan pa ng SOP. Sabi ni Magalong up to 50%. Kitam yan. Tapos, kailangan mong mag-cut ng mga resources. Napupunta kasi sa buhay ang pera. which will lead to substandard construction, babagsak po ang tulay, mawawasak po ang dike, maaanod po ang mga tahanan, mamamatay ang tao, at mawawalan ng kabuhayan ng mga tao. Kaya tama po kayo na ito'y kombinasyon ng natural hazards, All pero of the kayang above. sugpuin at bawasan ang masamang epekto sa mga tao kung tayo ay handa at sumunod sa mga batas at totally eliminate or reduce the corruption so there is no substandard infrastructure that is meant to protect our people. But I cannot Give you the percentage. Dahil, sinong naatasan dyan? Wala kasing ahensya na atasan dyan, mga kababayan, sisilip kung magkanong nakukurakot. Alam niyan open secret nila yan, mga kababayan. Kaso lang, wala lang sila. Patay mali lang. say 30-30-30 or 50-50, I'm sorry, it would be difficult for me to put percentages because it actually overlaps. No, I'm referring only to the Philippine setting. Kahit pa sa Philippine setting, hindi pa rin yan madedetermine yung exact na percentage. Pero sa tingin natin, mas malaki ang factor ng corruption dyan, mga kababayan. Yes, even the Philippine setting. I would say that corruption and inaction plays a major role. Plays a major role. And let me just belabor the point. Yes, I would like to say less than 50%. Samo 30%. But this is really just my wild guess. 30% yung natural hazards. Yung bagyo Pero may batas tayo. Pinopondohan ng batas. Kung hindi natin susundin at kung yung suporta at resources at pera na lilalaan sa mga infrastruktura ay mawawala or mangangalahati, siguro yung 70% ay dulot na rin sa ating kapabayaan at ang pagwalang bahala at sabihin natin sa katiwalian. 70% mga kababayan, sa tingin niya, na-attribute sa kurakutan. 30% lang na factor ang natural phenomena. So, what I'm saying is that in a perfect world, in a utopian world, lives need not be lost and livelihoods need not be lost the way it is happening in the Philippines.
if we did not allow it to happen. To be fair, the implementation of flood mitigation measures has been demonized. Kamukha kami sa maliit na bayan ng Sebaste. May hanging bridge na wasak. Nung nakaraang bagyo, ang mga DSWD at mga staff ko tumawid ng ilog na naglalakad. Pero hanggang ngayon... Hindi lang dyan mga kababayan, kahit sa ibang lugar. Yung nga nag-viral mga kababayan, mga guro, matawid sa ilog talaga na bumabaha. Halos talagang buwis buhay mga kababayan. Pwede silang malunod, pwede silang mabagok sa mga bato. Grabing ragasan ng tubig, tumatawid pa rin sila dahil call of duty. Dahil sa gitna ng taon ay walang panggaa at napakahaba ng proseso sa NDREAM Fund para itayo yan ang problema. Nabaha yung barangay, cut off from the mainland, but it's difficult for me to help them because there's no provision. Yan ang problema sa gobyerno mga kababayan. No? Matagal na ngang amaksyon, tapos kung umaksyon naman mga kababayan, substandard, kukurakutin pa. For flood control or even a regular bridge or a hanging bridge. So maraming nangangailangan at na-demonize yung pangalan na tinatawag ng mga proyektong flood mitigation measures because of wrong implementation. Sa mga kurakot, dahil sa mga kurakot mga kababayan, ang problema nito dahil hotspot na ang flood control mga kababayan, baka iiwan nila yan na project. Wala na tuloy magagawang pang-mitigate sa flood dahil dito na lang tayo sa mga kalsada na lang dahil mainit ang flood control, baka mag-audit tayo. To put it very diplomatically in many areas. Well, bakit hindi nyo naman kasi ayusin na paggawa? Huwag na kayong mangutong. Ang yayaman na ng mga kongresistang ito mga kababayan, grabe, mga buhaya, mga cheater mga kababayan. Hindi marunong lumaban ng patas. Hindi pa kayo nakokontento sa inyong pera, mga animal? are you with us in pursuing a more transparent Of course. budget process from the committee hearings all the way up to all the way down to the bicameral conference, every step of the way? Mr. President, we filed Senate Resolution number 1. And I hope I won't read it, but may we include that into the records of this conversation and interpellation. Yes. That the contents of Senate Resolution number 1, which asks for budget transparency, be observed, and I hope that it could be adopted. Yes, because Maglagay kayo ng website o sa Facebook. Mas maganda sa Facebook mga kababayan. Hindi yung mga maliliit na letra ha. Talagang infographic mga kababayan na pinaglaanan ng mga budget nang makilatis ng mga tao. Ang problema kasi mga kababayan kung maglalabas sila ng transparency. Boring kasi. Ang liliit mga kababayan. Sino pa ang talagang magbabasa niyan? I-infographic niyo. at the rate practically everyone is gearing towards a transparent budget process, in this Congress particularly, or in this regular session. I think we can more or less mitigate yung insertions because legislators will be more reluctant to insert projects that are not coordinated with the agencies that will implement those projects. Simply because they will be identified if we have a transparent budget process or legislation. Matanda na si Lacson mga kababayan. Ang dami ng wrinkles. Huwag kang gumaya kay Rafi Tulfo. Ano sabi ng mga netizens sa pabotox? Dealing with the budget. Wala natin ito na pabotox ba? I think from the very beginning, Mr. President, the budgetary process entails that the amendments of lawmakers must be aligned with what perhaps a district engineer or the LGU have discussed and have requested of the lawmaker. But the problem, Mr. President, is even before the approval of second reading, hindi natin alam kung sino yung proponent ng mga amendments because these are not taken up in the plenary. It should be taken up and there should be a more transparent process. So you're with us. Of course. Particularly with the new chairman of the Committee on Finance, Senator Gatchalian, because he requested the members of the minority to co-sign a joint or concurrent resolution to have a transparent budget process. As I said, we filed, I think 7. Grabe mga kababayan, sa tagal ng panahon na nandyan sila, ngayon lang sila talagang mag-move ng transparency. Ano palang nangyari? Ever since, walang transparency. Kaya nabubuayahan sila mga kababayan dahil walang transparency itong mga
budget sa One of gobyerno. us a Sige, ipasan nyo na yan. Now na. Unahin nyo. budget transparency resolution. Talagang transparent ha. Pagka transparent lang yung front. Tapos the rest of the budget mga kababayan. Wala na. Ang dami na hokus-pokus. Today, I supported the chairman of the Committee on Finance in the resolution by party, majority and minority, in budget transparency concurrent resolution. So we both agree that when we tackle the 2026 National Expenditure Program and we come Bantayan nyo dahil si Romualdez mga kababayan. Nakanganga na. back with our own version, the Senate version, even scrutinizing the House version, the GAB, that we will open everything to the public and to the media. Pati sa BICAM. We should Walang open taguan ng amendments, especially during the BICAM. Will you agree with me if we pursue utmost transparency? Yes, especially Mr. during President. Sige, Lacson, panindigan mo yan dahil umalma siya mga kababayan sa 2025 na GAA. Go! BICAM, Mr. President. That is the essence of the two resolutions which we have signed, and that is what we should have passed with a bill that I co-authored with you on the budget process, that the request must emanate from the local governments, having been reviewed by engineers and going up to the Regional Development Council. I think we discussed that 8 years ago when I was chairman of the Committee on Finance, and that's how we've always tried to make our amendments. But you're correct, if everything is seen, kakulangan ng classroom, sabihin mo na may flood control, may dike, kailangan talaga. At kung yung district engineer magbibigay ng ganong request, kung ano man ang kailangan, may irrigation, kung talaga naman kailangan ng irrigation, paninindigan na mag-aamenda ng budget. I'm very happy to hear that, Mr. President, because at least after the President castigated the all of us, as a matter of fact, during the persona, siguro naman magigising na tayo sa katotohanan na mahiya naman tayo. Mahiya Mabuti naman sinali mo sarili mo. Mahiya naman kayo. naman tayo Na mag-insert Lahat. ng alam naman natin na hindi alam ng implementing agency. Dapat kasi, aside dyan sa transparency ha, dapat gumawa kayo ng batas na mag-criminalize sa gumagawa niyan. Magpasa kayo ng batas, mapaparusahan, putol, pugot ulo. Yan. Gusto namin I yan. agree with you, Mr. President. Mahiya naman tayo. Una, ang tagal na nandyan ang batas. Pati si BBM, mahiya siya. Pangalawa, may pondo naman at hindi tayo mahirap na bansa. Pero matagal na nang naghihirap dahil hindi Nananakaw. napapatupad ng ayos at ang iba ay napupunta Kurakot talaga mga I will kababayan. not belabor the issue anymore, Mr. President, and these matters will be taken up during the committee hearings of the budget deliberation and even in plenary. So, let's wait and see kung talaga Wait and magiging see. transparent tayo lahat. I think the At fact least in the Senate. Sana sana. Pati sa BICAM. Dyan sa BICAM nangyayari yung kabalastugan mga Mr. kababayan. President, the two resolutions have been filed already. One by the minority and second, initiated by the majority, the chairman of the Committee on Finance, and signed by the minority as well. There's no reason why there should not be transparency in the budget process. Thank you very much, Mr. President. Thank you, and we see how Thank you. Ano masasabi niyo dito? Post the comments below.